Okay, hello. So, good day, guys. So, this will be a tutorial on how to capture this kind of building. Okay. Uh, yung meron siyang uneven na gap or na angle. Okay. So, medyo madami yung nahihirapan dito because hindi nila alam kung paano to i-capture yung part na to. Okay. So, first of all, unahin muna natin yung base. Okay. Every time start kayo sa base. Okay? Guys, when labeling the base of your building, I always use either E tool or di kaya F tool ha. Dapat naka-right angle yan, hindi pwedeng, huwag kayong gumamit ng S. Yung S is for panels lang, panels na lang. Pero pag sa base talaga ng building, kailangan natin gumamit ng F or di kaya E. Okay? Dapat parallel siya. So after noon, maglalagay tayo ng wall. Yung wall, guys, it needs to be precise. It needs to be exact. Bawal yung sobra, bawal yung kulang. Okay? And by the way, pwede kayo palang gumamit o pwede kayo mag-adjust sa kabila. No? Left, right, walang problema. So next, ima-match natin. So guys, kailangan dito nakamatch. Okay? Nakamatch uh, yung left and right. Okay? Yung base nila, hindi pwedeng hindi siya nakamatch. Kasi pag hindi yan nakamatch, mahihirapan kayo sa pag-capture ng building ninyo. Or mahihirapan kayo sa pag-capture ng mga panels. Okay? So, after nating ma-match, hindi pa siya match. Yun, okay. So, after nating ma-match, saka tayo adjust. Okay. So, dito, to adjust, gagamit tayo ng X. Or di kaya pwede kayo maglagay ng dot. Okay? Dot and then usog nyo lang. Yan. So, okay, so from time to time, you need to check other views, okay, kung kuha natin yung tamang matching because there are times, guys, na let's say matcha sa isang view. Sa kabila, sablay pala or mali pala yung matching niya. So, it's better to check from time to time, no? Especially pag yung view mo is center dead, top dead center, hindi yan pwede. I suggest, no, pag nagle-label kayo, wag kayo, yung iba ginagamit kasi yung center view, yung top talaga, kasi mas madali. Pero yung problema kasi diyan, pag nag-center view kayo or nag-top view, hindi natin makukuha yung tamang height ng range. So, uh, pag-check nyo sa ibang view na may mga height difference, dun lalabas yung error. So, every time na mag-label kayo, I suggest you pick views na naka-side view, okay? Or uneven yung views, okay? So, dito tayo. So, kita nyo kulang yung wall ko, adjust tayo konti. And then, okay na yan. Next is yung uh, ridge, okay? Guys, gawa tayo ng assist line. Take note sa assist line, huwag kayong manghinayang, okay? So, unlimited yung assist line natin. So, kahit ano pa kadami yung gusto mong gawing assist line, walang problema, unlimited yan. So, first, unahin muna natin to. Dito tayo mag-start. So, check natin. Tama. And then, so dito, paano to ngayon? Kasi, pag nag-draw tayo, parang ganyan siya. Di ba? So, guys, dito ulit papasok si assist line. So, gagawa tayo ng imaginary line. It will serve as an anchor point para sa panel natin dito sa taas, okay? Kasi hindi talaga tayo makakadraw pag ganito yung base natin. So, dapat straight siya, either square or rectangle. So, gagawa kayo tayo ng assist line. So, like I said kanina, huwag kayong manghinayang sa assist line. Andyan yan para tulungan kayo sa pag-label. So, yan. So, meron na tayong base, meron na tayong imaginary square. So, connect natin ngayon yan. Actually ako, pag nag-label ako guys, most of the time naka 3D view ako kasi mas madali ko siyang may snap. So, yan. Okay, so, okay na. Nagawa na natin to. So, paano to? Paano natin to ayusin? So, yung diskarte ko dito is naglalagay ako ng dot sa panel. Okay, kasi, for example, maglalagay ako ng dot dito. Yan. Tansyara na lang to guys. Kasi pag nag-try ako, hindi ko alam kung gagana yung X dito eh. Hindi ko pa kasi na-try na mag-X or Z. Hindi ko pa na-try. Yung ginagawa ko talaga is, nagda-dot ako tapos inuusog ko lang. So, di ba? Ito, maglalagay ako ng dot.
So dito, pwede ko na ngayong iusog pataas yung part ng panel na to. Eto siya, kasi may dot na pwede ko na siyang iusog. Yan. Okay? Dito, papasok si tansyaran mode. Tansyaran yung gagawin natin ha. Since wala tayong way natala siguro kung pwede tayo maglagay ng assist line. Okay? Assist line pataas. Hanggang, check natin kung pwede, mag-snap siya. Then pwede siguro yan. Okay. Dito tayo. So since yung roof is nakaslant, so pag doon, pag humata ka pataas, may part talaga na medyo magsaslant talaga siya. So, papasok lang yung manual adjustment. Tayo na lang mag-manual adjust. No? Yan. And then, i-close natin. Pero guys, hindi pa yan straight. Magpa-purple pa yan. Purple because hindi parallel yung wall na to sa main wall ng building. Supposed to be dapat parallel kasi sila. No? So, mamaya ayusin natin yan. So, close muna natin to. And close natin to. Okay, so as you noticed, kwan siya purple, di ba? Kasi nga, hindi pa straight yung sides ng walls natin sa base ng building. Dapat straight yan. So dito papasok si auto repair tool. So first of all, i-group natin sila. No need to highlight everything. Tapos i-group, no. Just click one panel as long na magkakasama sila, magkakadikit, nagsasnap, gagana yung grouping natin. So select one panel, press 4. Okay, pag nawala, meaning naka-group na yan. So wag kayong magpanic, bakit nawala? Kung gusto nyo ibalik, press J, babalik yan. So again, pag nag-group kayo, mawawala yan. So naka-group na siya. And then press F4 for autofix. So yun yung maganda ngayon dito, meron tayong F4 na autofix. So click natin yung autofix. Hopefully maayos ni autofix yung purple na yan. Okay, so naayos yung ibang part. So what if hindi siya maayos? May mga part na hindi maayos ni autofix. For example, like this one, paano natin gagawin? Pwede natin itong iayos manually. Paano? So, click natin yung panel na gusto nating ayusin and then Shift Y. Okay, so ulitin natin. Shift Y. Okay, so hindi siya gumagana. Yun, okay, gumana na siya. So, adjust lang. No? Pero guys, may mga times talaga hindi siya gagana, especially pag malaki yung slant, hindi yan talaga gagana. So, adjust nyo lang na para ma-lessen yung slant niya, tsaka nyo ulitin yung procedure. So, dito, again, yun, gumana na siya. So, as you can see, straight na yung building natin. Nagawa na natin yung mga ganito. So, applicable yan guys sa lahat na may mga curve like this one. Kita nyo, tama yung gawa ni Labeler. No? Pag nag-click kayo, isang panel lang. Guys, it doesn't matter ka. Ito for example, it doesn't matter kung ilan yung may mga extension sa ibaba. Okay lang yan as long na nakuha natin yung panel as one panel only. So, check na lang. Kung straight yung slant, dapat one panel lang siya, ha? Extend lang yung gagawin natin. Okay? So, salamat.